Hello, magandang hapon mga lalabs, mga fayots, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao at sa mga kapwa ko din po, OFWs around the world. Hello, magandang umaga o tanghali po sa inyong lahat. So, yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga fayots ay itong si Pangulong Donald Trump na uupo na ngayong January 20 ay nung November 26 sinabi na papatawan niya ng sanction ang ICC. At ayon dito sa Fox 40 News, no, tinawag pa niya itong Kangaroo ICC dahil nga sa uh, ginawa nitong pagkaso kay kay Benjamin Netanyahu na kaalyado ni Donald ng Amerika yun, no? So dahil doon, ito ngayon papatawan ng sanction ni Donald Trump ang ICC at ang malala nito mga lalabs, mga bayots ay ito, Trump weighs sanctions against ICC prosecutor over Israel arrest warrant. So yun daw yung rason mga lalabs, mga bayots. So kapag patawan ng ni Donald Trump sa January 21 after niyang umupo ang ICC, yari dito si iyak dito si Dilima at saka si Trillanes, pati yung mga dilawang pink si Pipe at ang mga tanso. Wala na silang magagawa. Dahil dito, ay dito sa balita ng Jerusalem, scandal plug, International Criminal Court's decision to issue arrest warrants for Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu and the Jewish state former defense minister has brought to court into the crosshairs of a potent American sanctions regime. The ICC last week slapped arrest warrant on Netanyahu and ex-Israeli Defense Minister Yoav Gallant for their war plans involved in rooting out Hamas terrorism in the Gaza Strip, which is ang dami, mahigit halos mag-1 milyon na po ang mga namatay doon na mga inosente. So, ito ang kasi daw mayroong kinatay daw yung Hamas na around 1,200 people on October 7,000 noong October 7, 2023 in southern Israel, including over 40 Americans. Israeli news outlet Kan said President-elect Trump's administration plans to initiate sanctions against the ICC judges who issued the warrant, including the court's chief prosecutor, Karim Khan. Ano ito din si Karim Khan, alam natin na nabalita din ito na may kaso din ito ng kalibugan. So, don't threaten the International Criminal Court with sanctions if it doesn't drop Netanyahu warrant for arrest. So, itutuloy ni Trump ang pag-sanction kung hindi ipapawalang visa ng ICC ang pag-aresto kay Netanyahu. So, siyempre, kahit marami pa yung patayin dyan, kalyado yun eh. Former President Trump shakes hands with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ito nung marcha dito sa Lago in Palm Beach, Florida noong July 26, 2024. Alam na natin kung ano na yun dahil siya nanalo. BFF sila. O yun na. So ano ito? Ayon dito sa Federal Register, mga lalabs, mga bayots. Blocking property of certain persons associated with the ICC. Ito sa ICC or International Criminal Court by the authority vested in me as President by the Constitution and the laws of the United States of America, including the International Emergency Economic Power Act at kung ano-ano pa dito. Itong sa National Emergencies Act, sanction, section, kung ano-ano mga section. So, iba-block nila, mga lalabs, mga bayots, ang properties na ni Donald Trump. Parang terorista, no? Ang
ang kalabasan ng ICC dito. Kasi nga, pinakialaman din nila yung US na hindi din naman miyembro ng ICC. So, ito, ending sanctions and visa restrictions against personnel of the ICC Criminal Court. Nako po, sabi dito ng press statement Anthony G. Blinken, Secretary of State. Patay. So, paano yan? Dahil kinampihan ngayon ni Biden itong si Netanyahu, apektado lahat yun dito sa World Wide Institute, financial, mga ganito, blah, blah, blah. So, saan ba itong ibabahasan nila? So, ayon pa dito sa Algemer, parang German, news. Itong independently withdraw its arrest warrant against, ito na nga, kay Netanyahu, no? At itong si former Defense Minister na si Yoav Gallant. Ito, no, sabi dito, the incoming administration considers the ICC's arrest warrant against Netanyahu and Gallant, or arrest warrants, a direct threat daw ito, banta daw ito sa US national security. The incoming officials believe these actions ultimately seek to strip the US and its allies of their ability to mount military defense against global threats. Trump administration officials and Republican senators widely view Israel's situation as a president, believing the US could face similar warrants next, leading them to treat this action. So may sinabi pa dito si Senator Tom Cotton, who will lead the Senate Intelligence Committee starting this week, said that the ICC is a kangaroo court. Ayun, parang kongreso din, no? Umaastang kangaroo court din dyan, lalo na yung Tuadcom. Ganun din tong ICC. Anong sabi dito? Ulitin natin ni Senator Tom Cotton. Yung ICC daw ay is a kangaroo court, and Karim Khan is a deranged zealot. Woe to him and anyone who tries to enforce these lawless warrants. Let me give everyone a friendly reminder. The US law on ICC is known as the Hague Invasion Act, and there is a reason for that. Think about it. So, kangaroo court ang ICC. So, paano yan? Paano yan ngayon, Dilima? Iyak na naman kayo dyan sa Pilipinas na wala na kayong bukang bibig kundi ICC kay Duterte, ICC kay Duterte, ikulong si Duterte, si Bato de la Rosa, si Bongo, sinali pa si Bibi Sara, sila si Albayalde at kung sino-sino pa yon. O ano kayo ngayon? Teka. Solve si Digong. O iyak ang mga pink CPP, yung mga dilawan dyan at yung mga tanso nista. O yun. O ano kayo ngayon?